Here we go. So yung tanong ni Attila, invoking MDT uh, is not assurance na tutulong ang USA sa Pilipinas. Tanong, willing ba USA to spend US taxpayers' money sa West Philippine Sea? Willing ba mga kano mamatay para kay Juan de la Cruz na wala nga will to unite RP? My answer again is a big yes. Bakit? Bakit sila naggumagastos? Pakisagot ito. Bakit sila gumagastos ng mga bases sa buong mundo? Para saan yun? Para ba sa pasyalan lamang? Trip-trip lang? So may mabigat mong dahilan. Bakit ang Japan after ng World War II? 'Di ba? Pinalakas nila ang Japan. Bakit? Bakit nila binili itong Alaska? Para saan? Nagtutuusin, wala namang literal na pakinabang ang Alaska sa kanila. Bahagi yan ng Russia nung araw, pero binili nila. Ang layo ng Alaska sa mainland ng United States of America. Bakit sinakop nila ang Hawaii? 'Di ba? Bakit etong Guam dito? Hmm. Ba't ang Taiwan? Todo suporta sila sa Taiwan. Ba't ang Pilipinas? Ayaw nila tayong iwan. Noong 1947, if I'm not mistaken, nagkaroon ng pagkatapos ng giyera ng kasunduan na 99 years mananatili sa iba't ibang mga base militar ang Amerikano sa Pilipinas. Pero bago po mag 1966, marami tayong mga senador na makabayan daw ay nagawa nilang paikliin ito into 25 years na magtatapos sana noong 1992. 'Di ba? Pero 1991, talagang isinusulong nila, 1990s pa lang, ang magiging extension ng base ng Amerika rito. Pero sa Clark na lang ang kanilang base militar. Bakit hindi nila tayo maiwan? Dahil po tayo ay kabilang sa tinatawag na second island chain ang Pilipinas. Ang iniiwasan po kasi nila ang pag-spread ng impluensya ng komunismo. Lalo na nung magkaroon ng civil war ang mga Inchik at ang lehitimong gobyerno magmula po rito sa Beijing ay napatakas nila papunta ng Formosa na ngayon po ay Taiwan. At ang mga rebuilding Inchik ang naghiwalay ng Taiwan o naghiwalay sa Taiwan sa seat of power at nagsariling gobyerno sa mainland. Mas malaki ang teritoryo nila. So, dahil po sa pagiging agresibo ng mga komunista at ganun din itong mga ng komunistang bansang Vietnam. So, kumbaga ang Pilipinas ang isa po sa mga gwardiya nila rito. Kaya nga sabi ko, wala tayong magagawa kung mag-neutral man tayo, wala tayong magagawa. Hindi natin mapipigil kung ang China, ang mainland, at ang United States of America ay mag-away. Hindi natin mapipigil yan. Mag-neutral ka man kung hindi ka naman nakakatakot na kapag ikaw ay kinanti nila kahit nag-neutrality ka, mag-uunahan lang ang mga yan sa pagdamay sa Pilipinas. Kailangan ng China na mailabas ang digmaan sa South China Sea. Madala rito. Kailangan ng Pilipinas para sa mga base militar nila para ma-ambush ang mga puwersang manggagaling rito sa Guam, dito ho sa Marshall Islands, at dyan rin ho sa Hawaii. Dito. Ganun ka-importante tayo. So, kung ang tanong kanina, willing bang gumastos? Matagal na silang gumagastos sa buong mundo. Sa Pilipinas, oo ang sagot, gagastos at gagastos talaga sila kung gusto nilang manatili na sa kanilang survival at manatiling nangingibabaw sa buong mundo. Ang tanong na nga lang po dito bilang mga makabayang Pilipino, sino sa dalawang bansang ito ang pipiliin nyo na maging kakampi ng Pilipinas? Gaya nga ng sinasabi ko,
Mag-uunahan lang ang dalawang yan. Bakit? Ang Amerika, para madali nilang madurog ang China at hindi mapaporma ang Vietnam, itong pwersa rito ng mga incheck, madali naman itong durugin eh. Hindi naman sila mahihirapan dyan eh. Aakyatin lang ng Australia yan dito eh. At saka ng India. Yan lang yan. Ito, nandito ang pwersa ng India. Bukod pa ron sa main island, sa main land nila. Oh. Dito lang yan. Ito na. Mahihirapan na sila rito. Ang mga incheck. Makakat ang layo niyan sa Hainan. Diba? So kapag nakapasok dito ang mga Amerikano, dire-diretso na yan. Ito nang unang uupakan dito ang Hainan. Oh. Hindi nila gugustuhin na magkawasak-wasak ito. Dahil dyan mismo may problema rin ang China ngayon. May internal conflict sila. Maraming mga tao dyan ang ayaw sa komunismong sistema. Ang Beijing ay naandito lang din naman. Ayan. Oh. Kapag sumali ang India sa gulo, ang Russia ay committed na pumanig sa India bilang pagtanaw ng malaking utang na loob. So hindi nila maaasahan ang Russia dito. Isa pa, nakabantay ang Japan, nakabantay ang Alaska sa Russia. Plus ang NATO, nakabantay rin. 'Di ba? So hindi ho nila papaabutin 'yan sa talagang global escalation. Kaya ang ginagawa ng China ngayon, puro mga war, psychological war. 'Di ba? Gagamitin ka ng mga hacker para pinsalain ka, takutin ka, gamitin yung kanilang iba't ibang mga technique like yung Wolf Warrior, 'di ba? Yung cabbage technique nila. Para maging effective sila sa cabbage technique, nagparami ng mga na kanilang maritime militia na nagagamit nila, kakatuwang ng Chinese Coast Guard sa pambubuli sa South China Sea. So ano magagawa lang natin dito? Magparami rin tayo ng puwersa natin at magpalakas gamit po ang napakaraming mga anti-missile, yung mga SAM, yung surface to air missile. Magkaroon tayo ng marami. Wala tayong mga ganun eh. So, yung mga Iron Dome, yan ang kailangan natin. Dito po sa side ng South China Sea. Diba? Kung wala po tayo ritong EDCA, wala na, lusaw na ang Taiwan. Gaya nga ng sinasabi ko, ang US ay tutulong sa Taiwan. Paano ngayon to? Mapipilitan ng Amerika ritong umupak sa China. Diba? At kung neutral tayo, they will definitely run over the Philippines, dalhin ang digmaan, ang battle zone dito po sa South China Sea. Kung ang China ang makauna sa atin, we will be the battleground. Kasi silang nakauna rito. Ito lang yan. Ang prediction ko rito, kung sino ang makakakontrol sa Pilipinas will have the 85% winnability sa digmaan. Again, kung gagastos ba ang Amerika, more than willing, they will spend money. Kung gumastos sila at nagrereklamo sa Ukraine, pagkakamali nila yon na sumausaw sila sa Ukraine at doon sa Afghanistan. Pero dito, importante nilang gumastos. 'Di ba?